Magandang umaga po sa inyo lahat and thank you po sa walang sawang suporta sa ating channel. Kung hindi pa po kayo kasali sa ating family, don't forget to share, like, and subscribe sa ating YouTube channel. Ngayon pag-uusapan po natin, meron ba link or may parehas ba yung PDAF o Priority Development Assistance Fund scam ni Napoles at ang allocable ni Saldico nitong 2025 GAA, Government Appropriations Act, na naging sentro ng flood control project. Pag-uusapan po natin yan. And also pag-uusapan natin, babalik tanaw din natin ano yung nangyari dati sa PDAF scam at ano ang nangyayari, ano yung prosesong ginagawa para po maisakatuparan ng budget ng bansa pagka po sila ay gumagawa ng budget committee, yung budgeting para sa susunod na taon. Pag-usapan din po natin yan. Okay, so sa mga lagi ko sinasabi, sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, lagi ko po sinasabi, kapag may popcorn kayo, magsimula na po kayo kumain dahil marami-rami tayong mapag-uusapan ngayon. At kung meron kayong nafe-feel na na gusto nyo po sabihin, mga komento ninyo o suggestion nyo, gusto nyo pag-usapan natin in our next video, wag po kayong mahiya. Lagay nyo po dyan sa comment section below. At dahil lumalaki po tayo, I'll try my best na kunin po yung mga suggestion at mga komento nyo at sagutin ko po as quick as possible. Ayan. Okay, babalik muna tayo. Balik tayo sa panahon ni Pinoy. Naalala nyo ba yung PDAF scam ni Napoles, ni Janet Lim Napoles? PDAF stands for Priority Development Assistance Funds. Ito po yung na-expose kung saan po yung pera ay nailalagay sa isang peking NGO, non-government organization, sa mga private pocket o sa mga bulsa ng mga opisyal, kung saan nagiging sistema ito na walang oversight, walang tumitingin, walang nagche-check and balance. Noong panahon na yon, parang yun yung modus Noong panahon na yon, sila Senator Jinggoy, Revilla at Enrile ay yung mga senador, mga high profile na senador na kasuhan at that time, and I think na-detain nga sila. Tapos noong December 2018 na-acquit ng Sandigan Bayan si Revilla, at noon namang, if I'm not mistaken, June 2014 na-acquit naman si Enrile, and I think na-acquit din si Jinggoy. I forgot anong day, anong buwan or anong year na-acquit si Jinggoy. Tapos ang ginagawa po ni Janet Napoles dati, kasi siya daw po yung tinatawag na mastermind, may mga phantom, yung mga gawa-gawa from thin air ng mga network ng mga non-government organization or NGO ng mga lawyer, so siya po yung gumagawa ng mga network ng mga NGO out of thin air. Tapos ang ginagawa po pala ng mga lawmakers dito is that ini-endorse daw po nila itong mga NGO na to para ponduhan at mag-release ng budget. Pero hindi nagmamaterialize itong mga NGO na to at yung pera ay papunta doon sa mga bulsa ng mga politician. Nung panahon na yon, naging sobrang tindi ng outrage ng publiko na pati ang Supreme Court, pati ang Supreme Court ay namagitan, and nagkaroon sila ng ruling na ang PDAF or ang Priority Development Assistance Fund ay idineklarang illegal or unconstitutional. So at that time nawala na yan. Ngayon pupunta naman tayo sa 2025 budget. At bakit ko i-connecta ito sa allocable? Yan yung word na naririnig natin, allocable. Bakit para sa akin may connection? Kasi remember, ano ang punot dulo nung PDAF?
ano ang punot dulo ng PDAF kung bakit siya naging ano ang punot dulo ng PDAF kung bakit siya naging illegal or unconstitutional? Kasi wala naman talagang proyekto, walang NGO ang napupuntahan nitong mga pera ng pera o taxpayer natin, taxpayers money pala, sorry po. Sa mga hindi naman totoong NGO, tapos napupunta sa bulsa ng mga politician. Ano ang pinakaiba nun sa allocable? Same thing. Kaso, gumamit sila ng mga proyekto na usually, kundi go, substandard, manananggal. Ay, kukwento ko po yan later sa inyo. Pero, before we go over kung bakit ko siya ikinokonekta dito, babalik muna tayo. Ano ba ang proseso ng paggawa ng budget? At titingnan natin ano ba yung ginawa, yung regular process ng paggawa ng 2025 budget. Okay, start natin. Ano ba ang budget? Ang budget, simple. Kumbaga sa pamilya, si nanay, si tatay, si ate, si kuya, lahat ng gusto nilang wish list na gusto nila paggastusan ng budget ay sinisimulang iplano dito sa budget proposal. At ang 2025 budget ay budget ng Pilipinas at inaabot po ito ng at least 1 taon para iproseso at para mapirmahan ng Pangulo para maaprubahan for the following year. So dito, lumalabas yung mga wish list ng mga ahensya ng gobyerno, local government unit, at saka yung mga government-owned corporation na tinatawag nating GOCC. So from January to March, ang Department of Budget and Management, tumatawag po sila ng tinatawag nating budget call. So lumalabas yung mga wishlist na yan, and then ang nangyayari is yung sa mga wishlist na yon, inilalabas ng mga ahensya, LGU at saka GOCC, yung kanila mga proposed project and program. Sa proposed project and program, pagdating ng Abril hanggang Hunyo, dito nila babalang kasi ng DBM yung kakayanin na pondohan ng administrasyon. Like for instance, kay Pangulong Marcos. And then, magkakaroon ng first draft ng shopping list. First draft ng mga wish list nitong mga ahensya na ito. At ito ay tatawagin NEP, National Expenditure Program. So dito magkakaroon ng first draft. Tandaan nyo po, draft pa lang ito. Wala pa pong pirma ang Pangulo, so hindi pa ito napapasa batas. Kasunod naman doon, ang NEP po kasi ay isang detalyadong detalyadong content ng mga pahina, mga dokumento na nagsasaad po ng mga impormasyon about sa sweldo, expenses ng mga kawani, ano ang gusto nila mga proyekto, magkano ito, everything that you need to understand kung ano po yung gusto nilang budgetan. Dito po papasok yon sa NEP. And then, pagdating ng buwan ng August at October, usually ang SONA po ay nangyayari ng July. So after July, dito na papasok yung House of Representatives. From August to October, sila po ay gagawa ng GAB, General Appropriations Bill. Dito na magkakaroon ng tinatawag na dagdag bawas. Ito po ay under the Constitution. Magpo-focus sila kung dadagdagan nila yung mga proyekto based sa mga distritong nire-represent nila or babawasan nila. Pagkatapos, ito naman po ay ihahain sa Senado. Na same thing, pwede sila magdagdag, bawas. Pero anong pinakaiba po ng House of Congress versus sa Senate? Ang Senate, ang focus nila, pag sila po yung nagdadagdag bawas ng mga proyekto, mga gastusin, ay national or pambansa. Pagdating naman po sa mga House of Representatives, they are focused more on the district, specific district. Kumbaga, kung NCR, focus sila sa sabihin na nating Pasig or Manila, 'di ba? May focus sila doon sa mga specific na district nila, District 1 ng Manila, parang ganoon. Tapos after po nito, between the month of November and December, magkakaroon po ng
magkakaroon ng tinatawag na Bicameral Conference Committee. Usually, dahil magkaiba ang focus ng Senado at ng Kongreso or House of Representatives, gagawin nila between those month of November and December sa BICAM, dahil magkaiba ng version, magko-collaborate po sila at pagsasamahin nila yung dalawang magkaibang version. Depende po kung ano ang mapagkakasunduan nila na magiging final na kopya doon sa BICAM. And then, by the month of December, ito naman po ay tatawagin ng reconciled bill. Kasi, ano na po to parang kumaga, in-adjust na mga priority based sa napag-usapan doon sa bicameral committee. Tapos, mula sa reconciled bill, ito ay isesend sa presidente. Sa presidente, pag naisend na po ito sa Malacanang, kanya na pong pipirmahan ito. At pag ito ay napirmahan na, ang tawag dito ay General Appropriations Act or GAA. Sa GAA naman po, pwede siyang mag-veto ng mga line item, specific, mga detalyado, na kung saan pwede niyang burahin ang mga nakita ng presidenteng mali. So, whatever it is na nakita niya na hindi okay, pinivito niya to. Again, just to make sure that we understand it, may tatlong bagay na kailangan nyo pong maintindihan sa pinag-usapan natin sa proseso ng paggawa ng budget. First, yung tinatawag na NEP. Ano yun? National Expenditure Program. Ito ang draft ng Pangulo na ibinibigay sa Kongreso para simulan nilang siyasatin at tignan yung mga expenditures. Sunod, GAB, General Appropriation Bill. Ito naman yung tinatawag na working budget ng Congress. Dito sila nagdadagdag bawas, dito rin sila nag-i-insertion. Then, yung GAA, General Appropriations Act. Ito po yung kapag napirmahan na yung reconciled bill galing sa lower and higher Congress o ang Senado, pag napirmahan na po iyon, yung reconciled bill na yon from the BICAM Conference Committee, ito po ay magiging batas. At pwede na po itong gastusin ng gobyerno na galing sa pera ng bayan o yung taxpayers money. So remember, NEP, GAB at saka GAA. Okay, ang question, bakit naging controversial ang 2025 budget? First, kahit ano pong, kung makikita niyo yung proseso, napakadali lang, di ba? Ang nagiging problema lang is, kapag yung tinatawag na dagdag bawas na nakita niyo po kanina pinag-usapan natin sa lower and higher House of Congress, pag ang motibo ay para magkaroon ng pansariling interest ang mga naglalagay ng insertion, doon nagkakaroon ng mali. Kasi sa totoo po, under the Constitution, they can amend. Ano po yun legal term na ginagamit po nila yun. Paliwanag po ng attorney yan na tama po iyon. Ang nagiging problema lang yung motibo kung ba't sila nag-i-insert or nag-a-amend. At sabi nga ng ibang mga kongresista, namely Toby Tiangco, ang GAA daw po noong 2025 ang pinaka-corrupt na budget. Konti nating siya sa atin, bakit ba naging pinaka-corrupt na budget yon? Tatlong bagay ang magpo-focus tayo. Una, PhilHealth. Pangalawa, edukasyon. Pangatlo, flood control. First, PhilHealth. Sa 2025 na GAA, lumalagay po na zero o wala subsidiya ang naibigay po sa budget ng 2025. In short, ang ibig sabihin, kapag ka nagkasakit ka, walang susuporta, walang support sa gamot, at walang support sa doctor's appointment. Pangalawa, edukasyon. Kung makikita nyo po dito, meron pong nailagay na 1.055 trillion pesos na pondo sa edukasyon. Ang problema, maliit lang po ito dahil po ito pong 1.055 trillion pesos ay nakasaad po sa nakapasok sa DepEd, TESTA at CHED. Hindi lang po ito lang sa DepEd. Kaya kung makikita po natin, kung ihambing natin ito sa 2025 budget sa flood control, ang flood control budget po ay 30% higher than DepEd.
Kaya naging issue po talaga ito na matindi na ngayon yung pinag-uusapan. Lumalagay po na ang flood control budget noong 2025 for 2025 ay 254.3 billion pesos. Ito po ay kabuuan ng 1/4 ng kabuang DPWH budget. Ganong katindi, ganong kalaki. Flood control lang po ito. Tandaan nyo ang DPWH hindi ho flood control lang. May road, may bridges pa yan. So hindi lang po yan at iba pang mga ginagawa po nilang tungkulin. In 2023 to 2026, 1.2 trillion na po ang nagastos natin sa DPWH. Pero bakit pa rin binabaha ang Pilipinas kahit sandang mukmuk na ang nilalagay nating pera sa budget ng DPWH? Alam niyo po kung bakit? Kasi ginagatasan lang ito. Ginagamit lang ito para makapagkubra ng pera ng taong bayan itong mga mapagsamantalang opisyalis ng gobyerno. Meron po iba't ibang uri ng proyekto dito na pag-uusapan natin. Number 1, Ghost Project. Ito yung mga proyekto na meron sa papeles pero wala naman sa actual. Ibig sabihin, nasa paper, nasa document na itong barangay, itong bridge na to sa barangay na ito na-complete at ito yung presyo. Pero pag pinuntahan mo naman, wala namang bridge na ginawa. So, saan napunta yun? Yun ang tinatawag na Ghost Project. Pangalawa, Manananggal Project. Ano yun? 1/2 lang ang nagawa. Pero, ano yan? 1/2 lang ang nagawa, pero bayad. So, okay? So, in short, parang, kumbaga sa bridge, kalahati lang yung bridge na gawa, hindi ba lang nakapunta sa kabilang side, pero bayad ng full. 100% bayad. Number 3, substandard. Madaling masira, tapos may lagay sa bidding, at bayad ang inspection. In short, pag binayaran mo kasi ang inspection, kumbaga automatic, pabor yun eh. Kumbaga, okay, pass sa inspection. Lagay naman sa bidding kasi ikaw ang construction company, maglalagay ka ng pera sa bidding process kasi gusto mong manalo at gusto mong makuha yung award na yon for that project. Pero ang problema, hindi ka nananalo dahil sa quality ng trabaho. Nananalo ka dahil sa quality ng lagay. 'Di ba? 'Yun ang substandard. At panguli, padrino system. Paulit-ulit na nananalo ang same contractor dahil sa korupsyon, hindi dahil sa kalidad ng trabaho. And masakit ito kasi ang padrino system po kasi ano siya yung bang napupunto lang po siya sa specific na tao, sa specific na grupo. 'Di ba? Kumbaga wala nang pantay-pantay na opportunity doon sa ibang mga kumpanya, 'di ba? 'Yun lang po yung masakit doon. And sabi dito na para siyang sindikato. Kasi kung tutuusin, tingnan niyo po ito, para siyang sindikato kasi ang politiko naglalagay ng budget, 1. Si kontraktor ang nakikinabang dahil sa lagay niya hindi sa kalidad ng trabaho. 2, 3. Si opisyal naman ang pumipirma kahit overprice o palpak ang proyekto. Kaya sino ang talo? Ikaw, ako. Makailang beses, makailang taon mo nang tinitignan yung isang road o isang bridge o isang flood control project na hindi naman naaasikaso, pero taon-taon laging may gastos, taon-taon may binabakbak, may sinisira, may kinukumpuni. So anong dapat? Ano ang pinaka the best way? Ang suggestion dito is sa budget insertion pa lang dapat magkaroon ng transparency. Kung pwede i-live stream, 'di ba? Kung pwede naman i-live stream. Kasi kung ila-live stream mo, malalaman ng tao kung ano talaga yung proyektong gagawin at makikita ng tao na from zero to completion, makikita ng tao na may ginagawa talaga. And naniniwala ako po personal naniniwala na hindi po kulang ang pera ng bansa. Hindi kulang ang kayamanan, ang kaban ng pera ng Pilipinas. Naniniwala ako na kulang lang siya sa mga mandarambong at nangungurakot
na opisyal ng gobyerno. Ewan ko kung parehas tayo ng komento about dito sa issue. Pero para sa akin, ang number one na nakikita ko na link ng PDAF scam ni Janet Lim Napoles at itong insertion, yung mga allocation ni Saldico is isa lang. Pera. Kasi kapag maraming pera involved, kahit gaano ka pa kabait, kahit gaano ka pa kagaling, I really feel makakain at makakain ka ng sistema. Yung korupsyon ng sistema, ng institusyon, yung mga lagay, yung mga padrino system, makakain ka talaga ng sistema kahit gaano ka pa kagaling. And I really think that ito yun eh. Ito yung epekto ng institusyon. Kaya para sa akin, ako kung tatanungin, ang pinaka the best way na ma-solve ito, yung pagbabago ng konstitusyon. Kailangan na talagang mabago, marepaso. Kailangan na magkaroon ng tsa-tsa. Kailangan na nating i-urge yung mga bago natin mga kongresista na i-push na nila to. Kasi marami na talagang obsolete at hindi na rin napapanahon ng mga batas sa konstitusyon na dapat nang baguhin, amyendahan, 'di ba? Yung mga ganun tipo. So, yun lang, and lagi ko naman sinasabi po sa inyo lahat lagi po kayong magpanuri, lagi kayong magtanong kasi kasi sa totoo lang po, ang pinaka-importanting bagay ikaw dito sa issue na to. Hindi yung mga taong involved na pinag-uusapan natin kasi mas maganda pong meron kang knowledge, 'di ba? Knowledge is power. Ika nga, sabing Ernie Barong. So yun po, kung meron po kayong mga comment, subject or suggestion, don't forget to put it under the comment. Tatry po nating basahin yan at mag-reply sa inyo. And don't forget to share, like, and subscribe sa ating YouTube channel. So maraming salamat po.